Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you first half ng August 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nagpa-personal reading. Salamat po. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, punta kayo sa description below o sa pinaka-YouTube ko. Nandiyan po yung link ng aking FB. Paki-message ako sa Messenger para sa details sa personal reading. Mag-ingat na lang kayo, no? Dahil may nanggagaya sa akin para hindi rin kayo ma-scam. Okay, general reading, Scorpio, hindi mo to personal reading. Vice versa, energy reading tayo. Okay, we have the Ram. Related ka ba kay kay Aries? Stubborn, aggressive person. Okay, nandito yung may tao. Hoping hindi ikaw. Sana hindi ikaw, di ba? May tao na matigas ang ulo at medyo agresibo. Kung sino man yan, you need to mag-ingat ka na lang din. Or kung sa sarili mo, siguro medyo bababaan or iwas-iwasan, no? Pwedeng nandun sa point na yon. Or pwede rin na huwag kang rin masyadong pabigla-bigla with comes sa mga bagay-bagay o sitwasyon kasi pwede yun na ikapangit ng outcome. Kumbaga hindi magiging maganda ang outcome o ika-mess mo yung situation na yun. Ano? Ingat na lang din. And doing something risky, taking a chance. May mga bagay ka na gagawin this time na talaga makipagsapalaran ka, may itatry ka na situation, magte-take a risk ka. Kung ano mga siguro, you have a creativity, doing something na ikakaangat mo, pwedeng nandun sa point na yon o mga bagay na i-pursue mo this time. Ano, maybe project, creation, doing something passion, pwedeng nandun sa point. May mga sitwasyon na makikipagsapalaran ka or you need o yan, nandun sa situation na iyon. Of the arrow, you're on the right path regarding some aspect of your life. Ibig sabihin, nandun yung point of view, nagtitake a risk ka at meron kang target na sitwasyon this time, sa iba sa inyo. Meron kang target na goal, meron kang target na ganito, may pinupukusan ka o may pupukusan ka na ganito. Yan, nandun yung point na yon. Kumbaga, yung gagawin mo na ito, na sitwasyon, ito yung makapagpapabago sa iyo. Ibig sabihin, makakatulong siya sa iyo, no? Kasi kititinan mo to, ito obstacle yan. Also, we have the caterpillar kasi, ibig sabihin, pagbabago. This is transformation happen. Things will not always be this way, a change is coming. Ibig sabihin, yung may gagawin kang sitwasyon na makakatulong sa iyo sa pagbabago ng buhay mo. Or may mga bagay, di ba? Kasi handito kasi si Tiger. Ibig sabihin, may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong sumubok, no? Dahil yun yung makakatulong sa'yo. Kumbaga, kung andito yung si Aro, di ba, focus ka lang, no? Yung iba sa inyo is kailangan. Yung iba sa inyo is nahandun ka sa point na yon. Kumbaga, you have a goal. May target goal ka. Kumbaga, nahandun sa point na yun. May mga bagay ka na babaguhin, itatransform, itatransition, mga ganyan. But still, may pagbabagong magaganap sa buhay mo. Na dun sa point na yon. Baka makita ka na yung mga bubot ng paru-paro. Hindi ko alam ang tawag dun eh. Pero kayo na bahala. Basta yung parang bubot pa lang siya. Baka makita kayo na. Or maybe paru-paro makakita kayo. We have the career. Kinandito situation by this August. Or maybe ngayon. Ay, August na kasi nga, di ba? Ngayon, nandun yung point na there's a growth happen into your life. Pwedeng nandun sa point na may mga you're doing something na ikaka-grow tulad ng sabi ko kanina. Pwedeng na doon sa point na yung mga isusulat ka, aayusin ka, i-work it out mo, focusan mo, de-develop mo, pwedeng na doon sa point na yun. O meron ka mga bagay na kakaririn mo talaga siya, as in. Anong mangyayari ate? Mag-growth siya kasi meron ditong leap. Ibig sabihin, may growth happen doon sa situation. Okay? And meron kang harp. Great happiness, maaring mas magiging maganda yung flow mo ngayon, mas magkakaroon ng peace and harmony. Yan, may mga kasiyahan, ikakasiya, or may mga masasayang sitwasyon na pwedeng maganap o mangyari sa iyo. Yan. Or pwede rin may mga tao, di ba, na makapagbibigay sa iyo ng happiness or kasiyahan.
Of the camera preserve and you will overcome a problem. Yes, alam ko naman na marami sa inyo na you're still in a burden situation o may mga dala-dala pa rin kayong bigat in some aspect of your life. Pwedeng may mga stress, anxiety, or mga problem, struggle, pwedeng nandun sa point na yun. But still, ang nakikita ko sa'yo dito, yung working out naman, kumbaga, di sa completion. Ibig sabihin, matatapos siya, no? Kung ano yung mga sitwasyon na pagdadaanan nyo o pinagdadaanan nyo, matatapos siya. Andito yung sitwasyon na yun. Kumbaga, yun yung mga bagay o sitwasyon na patatatagin ka talaga ng panahon. Kasi si Camel kasi, di ba, kahit ang init-init, biruin mo naman, talagang ang tagal ng kanilang lifetime. Yung kanilang buhay, di ba, ang tagal, di ba? Kahit na minsan, ang bigat, ang dami nga minsan nga, di ba, ang dami-dami nilang bit-bit, di ba? Tapos nakakarga pa yung tao, di ba? Pero kaya nila. Ganun, ganun ka din. Kahit gaano kabigat yung mga nangyayari sa buhay mo, still, you will survive na hanggang sa point. But still, may mga overcoming situation. Sa iba naman sa inyo, kasi we have the career and the heart, ibig sabihin, kailangan mo i-work it out yung sitwasyon na yan. Kailangan ibigay, karirin mo talaga siya, ibig sabihin. Sa pera man yan, sa business man yan, sa trabaho man yan, physically mo man yan, kung may mga sakit ka, o mga nararamdaman ka, or kung sa aspect of relationship also, no, kung mga karirin mo talaga siya. Pero iba sa inyo, congrats kasi may ending. I will have the kite vacation. Ibig sabihin, maaaring magkakaroon ng mga vacation situation, resting time, holiday, travel, malayo man o malapit yan. Or pwede rin naman na doon sa point na may mga pag-uusapan kayo, ganyan, na mga bagay related to a vacation. So iba naman siguro handun yung point na halimbawa, may mga bagay ka na, na ginagawa na, halimbawa, may meron ka mga routine situation, di ba, halimbawa. Siguro this time, yung routine na yon maglo-low yun. Ibig sabihin, either mas mapifeel mo yung relaxation o mapifeel mo yung peace or pwedeng may mga bagay ka na hindi na halimbawa araw-araw mong ginagawa yung routine na yun, siguro mas medyo mamimenos ngayon, mga ganun sitwasyon. May mga minus situation para sa iba na gagawin ka. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo, ha? And meron kang leg. Stepping into a new experience. Congrats! Sabi ko sa'yo, may new beginning ka. Okay, what comes dito is, siguro nga, there's a creativity, may goal, targeting, situation ka na gagawin. No? May mga bagay na pagbabago magaganap o mangyayari sa buhay mo. Yan, may mga itatry ka na new things or mga bagay, itatry mo yung mga bagay-bagay o bagong sitwasyon. So, welcome din dito sa leg na ito, tsaka ito kasi this is the sun. Also, this is a recovery situation. Ibig sabihin, either may mga i-recover ka or may mga bagay na matatapos na kasi dito rin si Camel, nandun sa mas ma-feel mo yung peace of mind this time. So, nakikita ko sa'yo dito, pwede sa mga kasama mo or sa mga magaganap o mangyayari na sitwasyon mo sa buhay mo kasi andito na rin si Lip sa nakikita ko sa iba sa inyo. But still, mag-ingat ka pa rin sa iyong leg. Yung iba sa inyo, pwedeng may sakit kayo, you have a gout, baka masakit yung binti mo, yung leg mo, namamanhid, o baka naman palagi namamasa. Siyempre, i-remedy nyo yun kasi medyo pagkaganyan, medyo sakit yun, di ba? Basta i-research nyo lang sa YouTube kung ano yung mga pwedeng remedy sa mga may mga sakit sa paano. O kaya is mag-ingat ka, baka matapilok ka, baka maipit ka, baka mataganan ka, diba? Baka mapitpit ka. Yan, ingat kayo pagdating sa leg o baka maduguan ka. Yan, ingat na lang kayo or sa manus connected sa iyo. Baka din kasi na yung mga paltos-paltos, diba? May mga ganun. O kaya pwede rin sa work, pag mas palagi ka naglalakad, talagang nakakapagod talaga, diba? And also, we have the will. Indecisiveness allowing your life to rumble aimlessly. May mga sitwasyon na hinahayaan mo na lang. Na doon sa point na yon. May mga, parang bahala na siguro. Sa iba sa iba siguro sa inyo siguro bahala na. O kaya is, kung may mga plano na ginagawa kayo, pwedeng hindi nyo ma-force yun, pwede may mga binabalik-balikan kayo, may mga inuulit-ulit kayo, o na nauulit-ulit na mga sitwasyon, mga ganun sitwasyon, pwede may mga paulit-ulit na sitwasyon na o binabalik-balikan. Pwedeng nahado sa point na yun, o pwedeng may mga bagay na hindi ka talaga sure pa sa ngayon kung
yung hindi ka pa talaga sure sa ngayon kung yung sitwasyon na yon is magiging okay or hindi. May mga ganong sitwasyon. But still, ang sabi naman dito, karirin mo yon. No, fokusan mo yon, karirin mo yon, and malalakpasan mo siya. Ibig sabihin, try until you succeed. Ganun lang yon. Basta pilitin mo kasi minsan kasi nasa mindset natin yan. Minsan nasa action kasi natin yan eh, no? Kaya, ang kalaban mo ngayon, ang magiging kalaban mo ngayon dito is yung sarili mo. O kaya is, syempre, kung if you want support with someone, syempre, pwedeng humingi ka ng tulong sa kanila na doon sa point na yon. Sa iba sinyo, siguro when it comes to Alex and the kite siguro, and the harp siguro, may mga tao makikilala ka pang bago, no? O may mga makakasalamuha ka na bagong tao. Pero mag-ingat ka pa rin sa mga tao agresibo at matigas ang ulo. Basta huwag ka magpapabothered. Ang sinasabi dito, focus ka lang din kay araw o dun sa mga bagay o sitwasyon na goal na gusto mong gawin kasi may transformation na magaganap sa'yo. Okay? Tsaka mag-take a risk ka talaga kung may mga problema na, kasi may mga problema na riresolbahan eh, no? Or kinakailangan is gawin mo. Kasi, basta bigay mo, ikaririn mo siya ha, bigyan mo yung effort and hard work mo doon kasi magsasucess ka doon. Pero kung ganito ka kay Will, na bahala na situation, na hayaan na situation, eh, bala ka, nasa sayo naman yan eh. No, ingat na lang din. Tsaka ingat kayo sa mga ubo, sipon, lagnat, hatching, throat, masakit yung lalamunan, may thyroid, o kaya baka maari din kasi na may taong magiging malamig sa'yo or ikaw magiging malamig ka sa kanya, mga ganong sitwasyon. Ingat na lang din, no? Yun. Kumbaga, iwas-iwasan na lang din na magkaroon ng mga ganong situation. Energy ni Scorpio. Ano po yung universe? Okay. Okay. Okay, when it comes sa iyong energy, is nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay na alam mo sa sarili mo na kung paano mo susolusyonan yung mga bagay o sitwasyon mo this time. Parang nahadon ka sa point na meron kang gagawin, pwedeng nandun sa point, may gagawin ka to growth. Ang nakikita ko sa dito, siguro mas more ka magiging more on mature this time. Kumbaga, alam ko naman na matured kayo. Siguro mas more ka magiging more understanding, mas more ka magiging on parang matured ka this time, ganyan, or you need, nandun ka sa point na yon. Kumbaga, nahandito rin yung point of movement na situation, ano, sa nakikita ko sa iba sa inyo. And then also, sa iba naman sa inyo is sometimes nahandun yung point na kahit na kasi binibigay mo naman yung lahat pagdating to growth when it comes sa sarili mo, sa trabaho mo, sa pera mo, sa business mo, kung saan man yung aspeto ng buhay mo. Ang sinasabi kasi dito, may mga time daw na napi-feel mo na you feeling burnout, you feeling drained. May mga ganun feeling mo parang may mga time na napapagod ka, nakakapagod. Alam mo yung mga ganun sitwasyon. Kaya siguro bago pa dumating yung mga time na yun, siguro you need to be very careful na lang din ano sa situation mo. Tsaka siguro may mga time din talaga na may mga pananakit ako nakikita sa iba sa inyo. Masakit yung kaso-kasuan mo, kalamnan, buto-buto, muscle, kung ano man yan. There's a pain ako na nakita. Sana wala kang sakit. But still, kung may mga sakit kayo, dugo, something, or kung ano man yung sakit nyo, dugo, or mga bladder, cancer, kidney, or mga high blood, low blood, diabetes, if ever, hindi naman ako doktor, ano, i-maintain, yung maintenance nyo, kinakailangan, o kung talagang, kung ano ba mga sakit nyo, no, kasi there's a pain at naglolo yung energy ng iba sa inyo. But still, ang nangyari naman doon, stagnant siya, maaring iba dito is stagnant yun, pero pwedeng panghabang buhay siya na gamutan or maintenance. Pero kung sakasakali na magkaroon man ng ganun yung iba is, please lang, wag nyo kakalimutan yung sarili nyo na alagaan nyo yung sarili mo, ha? Kasi, pwede yan yung magiging problema mo sa mga susunod na taon.
no? Or baka kung lalala pa siya, 'di ba? Mahirap. Kasi alam mo daw yung you know the fact of the situation. Kumbaga na doon sa point na yun, no? Kung paano mo siya susolusyunan, ganyan, kung paano mo gagawin o aksyonan. So iba dito, yun nga, pagod o nandun yung point na may mga bagay o sitwasyon parang you want to quit. Hindi ko alam kung in what way eh. Siguro, you want to quit with your relationship or you want to, or someone quitting, di ba? Pwede may nag-quit o kaya you want to quit with your job, may mga quitting situation eh. Siguro parang nandun yung point na suko ka na sa nakikita ko sa dito. And also magkakaroon ka ng pakikipagkasunduan sa isang babae. Sa nakikita ko dito, siya ang makikipagkasundo sa iyo or ikaw makipagkasundo sa kanya, vice versa, pwede magkakaroon kayo ng conversation o pag-uusap, ano, may pagkakasunduan kasi ako nakita or pag-uusap situation. Tingnan natin ang iyong parating kay Scorpio. Anak, doon muna ate de, mami shigoto. Dalawa na sila. The Empress ang parating sa iyo. Okay. Parating sa iyo. Oops. Teka lang. May nakita ako. Ay, nagpupo yung anak ko. Tiyamate. Okay. Parating sa iyo. Ay, ano ba yan ate? Reckless ka talaga, te. Pati ako natatawa sa sarili ko. Okay. Parating sa iyo. Parating sa iyo, siguro within that 3 minutes, 3 hours, 3 days, or maybe by the third week, pwedeng ganun, or by the ending of 3 days before ending ng August. Basta mga ganun, or 3 weeks, 3 months something. Ang nakita ko sa'yo dito is may mga kasiyahan ako nakita, or maybe there's a blessing coming sa nakikita ko sa iba sa inyo. May blessing. Sa iba may blessing. Sa iba may mga kasiyahan or may mga tao na makikipag-usap sa iyo or magkakaroon ka ng communication sa kanila. 2, 3, 4 or 5 man sila sa iba sa inyo. Kuhanin mo lang yon, magkakaroon ng communication na ganun. Andito rin yung point na may abundance naman para sa iba. Ibig sabihin, may darating na abundance. Tandaan nyo palagi, abundance is also a blessing. Abundance kasi is the quantity or supply na marireceive mo. Pwedeng pera, pwedeng kung ano mang blessing ibibigay sa'yo, ideas, trabaho, ganyan. Marami ibig kasi sabihin nun. Diba? Abundance kasi, di ba, naikwento ko niya na sa inyo yun, na-explain ko na ata sa inyo yun. Abundance yung mga talento mo, yung mga tao na nasa paligid mo, yung mga ganyan, yung kinakain mo, yung damit mo, yung sapatos mo, di ba? Yung mga ganon. Yeah, may abundance ako na nakikita na parating sa iyo. Sa iba naman sa inyo, may mga travel ako na nakikita. Pwedeng malayo man yan o malapit, pwedeng nahandoon sa point na yon. And then also, yung iba sa inyo, andun kayo sa point na mas magbibigay ka more ngayon ng effort sa mga bagay o sitwasyon mo to growth or sa mga bagay o sitwasyon mo na maging maganda yung outcome. Mas magiging more on creative ka ngayon. Kumbaga, nahandun yung iba is may mga opportunity or may mga idea ka na gagawin this time. Sa iba naman sa inyo is meron ka daw, parang meron kang pinag-aaralan o inaalam, parang gano'n, pinag-aaralan o inaalam na sitwasyon na iyon yung makakapagbigay sa iyo to growth sa iba sa inyo. Handito rin yung mga celebrations. So nakikita ko sa iyo dito, ibig sabihin magkakaroon ng mga celebration, situation, ganyan. Recovery also, ang nakikita ko dito. Sa iba dito is this also the increase or material happiness na magaganap sa iyo. Teka lang may union kasi ako nakita. May union akong nakikita sa iyo. Kilala mo na to as in kasi you feel at peace dito sa tao na to, no? Yan, you feel at peace, may union. To, parang 5 or 6 something. Pero ang dami kasing tao.
kung ilan man sila, yun na nakikita ko to. May mga union ako na nakita. May mga communication ako na nakikita sa iyo. May outgoing din ako na nakikita, no? Baka nga yung travel na yun o may mga plano kang gagawin this time. So nakikita ko sa iyo dito. Sa iba naman sa inyo is may taong galit, ano? Sa iba sa inyo is maaring may taong galit or hindi, or pwedeng natatampo or naiinis, ganyan. Pwedeng ikaw ito or someone's connected sa iyo, or pwede rin naman na meron kang marireceive na communication, text message, news na medyo mapo-frustrate ka doon, o kaya naman maiinis ka doon, maiirita ka doon, o makakaramdam ka ng painful doon. Pwedeng nahandun sa point na yun, o pwedeng manggagaling yun sa tao na na hindi mo kasundo, o 'di ba, baka o hindi, o baka vice versa, 'di ba, baka naiinis ka kasi hindi man lang nagsa-struggle ka na hindi man lang nagre-reply, o kaya siya baka ganun, may mga pag-uusapan na hindi magiging magkakasundo kasi may struggle akong nakikita dito. Vice versahin mo, ha. And then also, ang nakikita ko sa iyo dito is there's a new beginning happen into your life na magaganap o mangyayari. Pero bakit universe nag-i-stop yung card mo? Ay, Deb, sabi ko na nga ba, kaya sabi ko parang nag-i-stop yung card kasi parang may obstacle ba. Kaya bumunot ako ng isang card. Devil, oh. May mga tao na no, may mga tao na hindi good terms sa'yo dito talaga. As in. But dito, your feelings, may inom ba kayo ng alak? Or maybe someone? Medyo kung inom kayo ng alak, wag na lang Siguro kung mga pagkain lang yan, mga food, siguro okay lang. Pero, syempre, make sure nyo lang na nabagay talaga yun sa, yung hindi makaka-high blood, o kumbaga, balance, no? Okay lang naman niya. If you have a bad habit, okay lang yun. Pero, make sure mo na hindi makakasama yan sa katawan mo, ha? Kung meron ka man. And then also is, meron kang sitwasyon daw na either pagtsatsagaan mo or tsatsagain mo or magpupursige ka dun sa sitwasyon mo, meron ka daw gagawin. As in. Bago to. As in bago. Tapos meron naman dito na babae. Hindi ko alam kung ikaw or may babae. Kung lalaki ka, babae yun. Pero vice versa. Kasi may tao na they put parang boundaries. They put a guard pagdating sa'yo. Nag-put siya ng guard. Parang space, parang nagkaroon ng space, something. Yun ang nakikita ko dito, babae. Or maybe ikaw o siya ito sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Scorpio. O baka din kasi na kinakailangan sa iba sa inyo. Saka meron akong nakikita 2 o 3, sa iba dito marami yun na dapat mong iwasan. Yun ang nakita ko. Mga tao or connection na dapat mong iwasan. Kasi parang hindi siya makakagood para sa'yo. Diyos, kala ko ano na naman to Bibeliano Okay, dapat mong iwasan. Syempre iwasan mo yung mga situation na ikaka-stress mo, ikaka-anxiety mo, overthinking, iwasan mo rin yun. Kung medyo nagpupuyat-puyat ka, hindi rin maganda, di ba? Kasi alam niyo naman yung puyat, nakaka-stress siya, nakakatanda yan. Papangit kayo, bahala kayo. Tapos, basta magbabago yung aura nyo. Magiging dark, magda-dark yan. Ingat kayo, bumawi kayo hanggat maaari.
Syempre iba sa inyo kung kinakailangan yung medyo mag-take of exercise, ganyan, mag-ingat kayo. Ingat kayo when it comes to your mga iniinom o kinakain o kaya yung kung may mga problema kayo sa blood, ganyan, no? Or kung may mga sakit talaga kayo, mag-ingat kayo lalo, 'di ba? Nandun sa point na 'yon. And then also, iwasan mo yung mga tao na lolokohin ka. Or kung ikaw, iwasan mo rin, syempre, yung mga magbe-betray sa'yo, yung mga tao na lilinglangin ka, iwasan mo yon. Yung magkaroon ka ng doubt and thinking about negativity, yan, iwasan mo yan. Tsaka handun din yung point na you need to take it action, ano, na doon sa point na yun. Iwasan mo na hindi ka maging productive, na doon sa point na yun, yung pwede kung may mga gagawin ka o a-actionan, gawin mo na, ang sinasabi dito. And then also is, aray ko, yung mga taong gagamitin ka lang, iwasan mo sila. Or manggamit ng tao, iwasan mo. Yung hindi pagkakasundo o hindi pagkakaisa, iwasan mo. As in, yung mga taong hindi same page, siguro iwasan mo lang din sila, ganun. Huwag mo ipilit yung isang bagay, yung isang sitwasyon sa buhay mo na hindi mag-fit sa'yo. Malay mo, 'di ba? Times goes by, 'di ba? Malay mo, baka ngayon hindi sa ngayon 'yun. Malay mo may better na ibigay sa iyo o baka ngayon baka kailangan ng space, 'di ba? Yung mga ganung sitwasyon. O nakikita sa iyo or sa iba sa inyo is take it action ha. Dito, take it action. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love, Scorpio in love, vice versa tayo. Don't forget to subscribe, like, share, and comments, and paki-hype na rin ang aking video. Salamat po. Tingnan natin ang iyong love. We have the strength. Related ka ba kay Leo? Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, sa mga single, ay, devil again. Aba! Ay, shit. May babae. May babae na ano, marunong. May babae na may dark thought sa'yo. Sa iba dito, teka lang. Dalawa or tatlo. Or apat maybe sa iba. Ganyan. Sa iba dito, hindi naman siya actually hindi siya black magic totally, pero may dark thought. Tapos, itong tao na to, siguro hindi niya alam na may ability siya. Yun na nakikita ko. Siguro hindi niya alam na may ability siya. May ability siya, as in. Alam mo yung point na, kasi pag ang tao kasi may ability, minsan pag nagsalita siya, nagkakatotoo. Nang mas, alam mo, sinabihan kita ganito. Siyempre, hindi kita sasabihin kasi medyo rin yung bibig ko eh. Minsan nagkakatotoo eh. Medyo masama din yung bibig ko kasi, yan, may taong ganun. As in, marunong, siguro hindi niya alam, pero marunong siya. Okay, kung ikaw is single, sa mga single dito is, pwedeng kilala mo na to, no? Pwedeng kilala, isa o dalawa? Ako nakikita dito. Pero alam mo, ito kasi yung sitwasyon na ito, maybe ikaw, kasi iba yung lumalabas eh. Iba yung lumalabas dito eh. Hindi siya love. Kumbaga, ibibigay ko ibibigay ko kung ibibigay mo yung nais ko. Alam mo yun? Para magkakipagkasundo siya sa'yo, ibibigay mo yung nais niya. Pero malalaman mo yung effort niya, ay makikita mo yung effort niya. Etong tao to medyo mapilit siya, no? Sa nakita ko dito. Isa or dalawa to ha. Yun. They like to invest pagdating sa'yo. Ako nakikita sa kanya. Pero, hindi kayo. May relasyon ay ingat ka raw. Ingat ka raw. Sabi. Pero choice mo yan. Pero mag-ingat kayo. Yun lang masabi ko. Sa mga nagkahiwalay naman dyan, yes, nagkaroon ng paghihiwalay kasi hindi siya talaga naging totoo sa'yo. Naging taksil itong tao na ito, nagkaroon ng pagbabago. Pero alam mo yung
alam yung point na pinaamo ka niya o pinaamo mo siya, vice versa. Pero itong, kung nagkahiwalay kayo, kasi para sa kanya itong tension, or vice versa, itong tension na to hindi pa to tapos. Gusto niya pa tong i-work it out. No? Kumbaga, nahahatak pa rin siya ng sitwasyon. Maaring kung hindi kayo nagko-connect pa sa ngayon, or kung nahando siya sa point na gusto niya kumonek sa'yo pero hindi niya alam kung tatawagan ka niya o ite-text ka niya or paano. Sa iba naman sa inyo, kung nagkakaroon ng connection na muli, itong tao na to, ay nako po, bahala ka sa buhay mo. Sabay kayo. Pinabayaan si Scorpio no? Yeah, but still, hando yung point na um, kasi parang naghihintay ng tamang panahon o tamang pagkakataon yung isa sa inyo no? Dito sa sitwasyon. Ate, mahal niya ba ako? Hindi. Diba? Diretso diretso yung sagot. Hindi. Mahal ka niya as a friend? Kasi sabi niya, friend ka daw niya. O baka friend na. No? Kung bumalik man siya sa'yo, hindi basta friend lang yung nakikita ko sa kanya. Parang alam mo yung point na, siguro talagang binigay mo yung love and support mo pagdating sa kanya, yun yung nagustuhan niya. Pwede na doon sa point na yun. Pero choice mo to, vice versa. Okay, kung kayo naman is in a third-party relationship, if you're in a third-party relationship, yes, no? Alam mo yung point na ginagawa mo naman yung lahat, kahit na nagkakaroon ng third-party relationship, ginagawa mo yung lahat, nagpapakatatag ka, minsan nga nagbubulag-bulagan na lang kayo, no? Parang denying na lang din kayo. Kumbaga, dinadamdam o dinidibdib nila yung mga sitwasyon. Pwede naghihintay ka, baka someday, somewhere, somehow, iba na, doon sa point na yun na nakikita ko sa'yo. Pero it's your choice. Alam mo, it's your choice. Kung kaya mo pa na magtiis dito sa relationship na to, why not? Nandun lang yun sa point na yun. Diba? Kung hindi ka makaalis at ayaw mo umalis, huwag mo kakalimutan yung sarili mo na mag-focus ka sa sarili mo. Pero ang sabi dito is you need to heal yourself. No, may mga bagay na kailangan mong baguhin when it comes to yourself. Kumbaga, kung ayaw mo talaga humiwalay, focus ka na lang sa mga bagay na dapat mong fokusan. Hindi ka mahihil ng taong nanakit sa iyo. Tatandaan mo palagi yun na hinding-hindi. As in, hinding-hindi. Kasi this time is you need to invest more to yourself. Kasi yun yung mangyayari sa'yo. Na if you more invest to yourself, mas maraming growth ako nakikita na darating sa buhay mo. Yun. Pero, sa iba sa inyo, maaring nalilito kayo, hindi nyo alam kung kakaliwa, kakanan, o diretso kayo, di ba? Pwedeng nahado sa point na yun. Well, it's your choice. Kung kayo naman is walang third-party relationship, mahaba ang pasensya ng isa sa inyo. Mahaba yung pasensya na sa inyo. Maaring in the past, nagkaroon ng hindi magagandang sitwasyon with come in disconnection, but still, nagkakaroon naman ng pagbabago. Pero sa pagbabagong ito, muling mauulit ang mga nakaraan o sitwasyon. No, o may mga bagay na pwedeng maulit na doon sa point. Kumbaga, basta there's a situation na pwedeng mag-return, parang mauulit yung situation. Isa sa inyo, binibigay yung effort and hard work ito sa connection ito. Minsan na nga lang, siguro, is yung iba sa inyo, kahit alam nila yung katotohanan na nagaganap o nangyayari, is nagbubulag-bulagan. O kaya naman sa iba sa inyo, o isa sa inyo, is may mga sitwasyon na hindi niya pa nasasabi sa'yo or ayaw niyang sabihin sa iba sa inyo. May ganun. Parang hindi ko alam kung tikom ba siya o ayaw niya lang sabihin or baka nonsense lang din naman kasi kaya hindi niya rin sinasabi sa'yo, di ba? Marami kasing ibig sabihin pero kasi lumabas si Devi. Ibig sabihin, itong tao na to is either there's a bad habit or maybe ikaw may bad habit situation. Kaya kung ikaw makakapagtiis ka sa connection nito, it's your choice pa rin naman. Vice versa tayo ha, vice versa. May umiinom ng alak. Tingnan natin. Money and trabaho. Uy, puro money to Wawawi. Tingnan natin. Your money. Money, trabaho po ni Scorpio. Okay. About 10 and 10.
San ka, day? Okay, kung ikaw is walang trabaho. Kung wala kang trabaho is meron naman daw panimula ako nakikita sa'yo dito. May panimula ako nakikita sa'yo. Pwedeng may tao na makakatulong sa'yo para makagkaroon ka ng bagong trabaho this time. Yun ang sabi dito. Sa iba naman sa inyo is kung kayo is may trabaho, is nandun yung point na maaaring matagal ka na rin sa trabaho mo or stable ka sa trabaho mo, pwedeng nandun sa point na yun. May mga tao na mapagmalinis. Alam mo yun? May mga tao na alam mo yun, yung gusto nilang linisin yung sarili nila pagdating sa'yo. Kahit na may mga mali silang ginagawa o may mali silang ginawa sa'yo. Yan ang nakita ko. Pero ikaw lang din na magka-handle nito ha. Yun, ang nakita ko to. Basta mag-ingat ka na lang din sa situation kasi baka at the end, pag masyado ka nagkwento-kwento sa kanila, ganyan, baka i-backstab ka nila. Diba? Baka lokohin ka nila. Baka pagsisihan mo rin yung nakaraan. Pero may mga tao dito na gusto nilang nililinis nila yung sarili nila pagdating sa'yo. O kaya gusto nila ibalik yung trust gusto niyang ibalik or mo, vice versa, yung trust, no, ng sitwasyon or trust niya sa'yo, mo sa kanya, nando sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is when it comes sa trabaho, may tao na kakausap sa'yo eh, or pwede may taong kumakausap sa'yo, no, na nakikita ko sa'yo dito, kilala mo na siya. Pero, dito sa sitwasyon na to, pwede itong tao na to is may mga hindi kayo pagkakaunawaan in the past, and this time, nandun na yung pag-uusap. Pwedeng paunti-unti, or pag-uusap, ikaw ito sa kanya, or siya ito sa'yo. Pero, siyempre, kung alam mo na may mga trust issue na, medyo iwas ka na lang din, di ba? Nandun sa point na yun. Okay, dito na tayo sa pera mo, no? When it comes to your money, sa iba sa inyo is may tao, either hihingi sa sa'yo ng suporta, or hihingi ka sa kanya ng suporta, or makaka-receive ka sa kanya, or ikaw ang magbibigay ng pera. Yes, may blessing ka, ibig sabihin. No, vice versa yon. Sa iba naman sa inyo, is andito yung bagong panimula ng sitwasyon mo. Ibig sabihin is, maaring nahadon ka sa point na unti-unti mong mararamdaman ngayon yung successful ng pera mo. Ibig sabihin, baka nga may gagawin ka kasi we have the arrow, no, sa iba sa inyo. Na maaring may gagawin ka or may mga magaganap o mangyayari sa'yo na mas makakatulong sa'yo para mas magkaroon ng growth or ma-receive yung pera na yon o yung blessing na yon. Sa iba sa inyo, there's a wealth, prosperity, and material success naman ako na nakikita sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, may tao makakatulong sa inyo for your success pagdating sa pera. Sa iba dito, no, parang meron kang sisimulan na magiging maganda yung bunga niya. Meron ka daw gagawin. Merong fresh start eh. May fresh start kang gagawin o may ginagawa ka na magiging maganda daw yung resulta nun. Yun ang sabi. Maybe you have an idea or may mga creativity ka na gagawin, pwedeng nando sa yun daw makakatulong sa iyo. Yun ang sabi. Tsaka iwasan niyo medyo masyado kayong charity style alam niyo naman, pag nag-charity kayo diyan, yung mahilig kayo tumulong, tandaan nyo, sabi ko sa inyo, at the end, mawawala yung mga tinulungan nyo. Magtatago yan sa lungga pag ikaw na yung nangailangan. Well, hindi ko sinasabing maging madamot kayo. Isipin mo yung sarili mo. Arigato namaste, God bless.